May magandang benepisyo sa ating kalusugan ang paglalakad. Kaya naman, lakad dito, lakad doon. Subalit, may panganib na nakaamba. Kailangan mo ring mag-ingat dahil may panganib na nasa paligid mo. Nakuhanan ng CCTV sa harap ng kainan sa Lucao District sa Dagupan City, Pangasinan, patawid sa kabilang kalsada ang mga biktima ng mahagip ng humaharurot na motorsiklo. Sa bilis ng pangyayari, nabitawan ng biktima na si Ronald Beltran ang nooy 10 buwan na gulang na anak. Makikitang tumayo pa si Ronald pero natumba rin at napaupo sa gilid ng kalsada. Mabilis ring tumakas ang nakasagasa sa mga biktima. Tumitsyempo naman na tumawid ang lalaking ito sa pedestrian lane sa Barangay Concepcion 1 sa Riaya, Quezon nang mabangga ng sports utility vehicle. Sa kuha ng CCTV, tumitingin pa sa kaliwat kanan ang lalaki bago tumawid. Pero sa bilis ng dating ng SUV, nahagip ang biktima at kumilapon. Tumakas rin ang puting SUV na nakasagasa sa biktima. Nakuhanan din ng CCTV ang pagkahagip sa isang lalaki na tumatawid sa pedestrian lane sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Makikita sa kuha ng CCTV na malapit na sa gitna ang biktima nang mabangga ng palikong kotse. Nagtamo rin ito ng sugat sa katawan. Bumaba naman ang driver ng kotse at tumawag ng tulong. Sa bahagi ng Rizal Street, Daraga Albay, makikitang tumatakbo habang patawid sa kalsada ang isang babae. Tiyempo naman na paparating ang isang tricycle sa kabilang lane ng kalsada at nabangga ang biktima. Halos pumailalim sa tricycle ang babae. Pasado 1:00 ng hapon, June 29, sa Governor A. Pascual, Malabon City, nahagip sa CCTV ang pagtawid ng isang lalaki. Kita sa video na tumitingin ito sa kanan at kaliwa bago tumawid sa kalsada. Subalit isang mabilis na paparating na motorsiklo ang saktong bumangga sa lalaki nang nasa gitna na ito ng kalsada. Oo, magkasama na sila na sakyan na ate. Pupunta na kami Tondes. Pwede tayo mag-go-up, sis. No, Dad? Ito po, wala Jane? masakit? Ito wala. Sa cheeks wala po. Paano nga po yung penlight? Ano ko lang. Kailangan ko lang po sa neck. Brad, Dito po sa neck, balik wala mo po. sa kanya, Brad. Nakahawak Dito ako wala dito na. eh. Dito wala. Dito wala. Sa chan wala. Sure po sir na wala. Pwede na po tayo mag-move, sis Dito Jen. po wala. Apo, i-ano na lang kay Tess. Dito wala. Ito po walang masakit. Sa part na to sa hips po ninyo sir, walang masakit. Saan po Kasi kayo nakalakad galing? po kayo ng maayos. Ito po. Sa Santo Ito po. Rosario? Ito po. May activity kayo. Ayon sa World Health Organization, tinatayang 270,000 pedestrians ang namamatay kada taon sa buong mundo. Halos isa sa bawat 5 fatalities sa daan ay isang pedestrian. Pinaka naaapektuhan ay ang mga bata, matatanda at mga may kapansanan. Ang pedestrian deaths ay mas madalas sa low and middle income countries gaya ng Pilipinas. Binigyan diin ng WHO ang kahalagahan ng infrastructure, public awareness, and strict law enforcement para mapababa ang bilang ng mga aksidente. Noong nakaraang taon, mahigit 3,500 pedestrian-related road crashes na ang naitala sa Metro Manila ayon sa MMDA. Sa bilang na ito, 114 ang nasawi, habang mahigit sa 3,300 ang nagtamo ng injuries.
Pinakamataas ang insidente sa Quezon City na mayroong 30 fatalities at 999 injured. Sinundan ito ng Taguig at Western Manila. Ayon sa datos ng MMDA, pinakamadalas ang insidente tuwing rush hour. Ito ay sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Marami sa mga ito ay sa mga lugar kung saan mataas ang daloy ng sasakyan, ngunit kulang sa pedestrian facilities. 99% ng mga kaso ng pagkakabangga sa pedestrian, karamihan ay dulot ng human error, lalo na ang inattentive driving, loss control at disregarding traffic signs. Kung tayo ay magiging disiplinado at mapagmatsyag, may iwasan natin ang trahedya. Sa kalsada, bawat hakbang ay mahalaga. Huwag hayaang ang isang maling desisyon ay maging huling hakbang na ng isang buhay. Iba't ibang aksidente ang nangyayari sa kalsada. Ang isa na rito ay yung tinatawag natin na vehicle versus pedestrian. Narito ang city tips upang ito ay maiwasan. Number 1, stay alert or manatiling alerto sa kalsada. Ang paggamit ng cellphone or anumang mga gawain na makakadistract or makakadivert ng ating atensyon ay napakadelikado. Bakit? Dahil natutuon yung ating pong paglalakad doon sa ating pong ginagawa. Ang tendency ay hindi na natin napapansin o hindi na natin namamalayan na yung nilalakaran natin maaari palang merong butas or may lubak. Ganun din kapag tayo ay tumatawid, hindi natin namamalayan dahil distracted tayo dun sa ating ginagawa, nakahinto na pala or naka-red na pala yung signal doon sa pedestrian lane na yung mga bagay na yon ay maaaring magresulta sa isang aksidente. Ano pa isang common example? Yung paggamit ng headphone, lalo na ngayon, nauuso yung tinatawag natin na merong noise cancellation. So ang tendency, yung outside noise ay hindi na natin siya maririnig. Ito ay isang lubhang napakadelikadong practice na gumagamit tayo or nagsusuot tayo ng mga ganitong klase ng headphone sa kalsada. Dahil ang tendency kapag merong emergency or merong may aberya, may bumubusina or may sumisigaw sa atin, ay hindi na natin siya nadidinig. Pangalawa, use sidewalk. Palaging gumamit ng bangketa. Ang purpose kaya nagkaroon ng mga bangketa ay para mabigyan ng safe space o ng ligtas na lugar ang mga pedestrian sa kanilang paglalakad sa kalsada upang tayo ay hindi masagi ng mga sasakyan. Sa mga lugar na talagang walang available na bangketa at ang option natin ay maglakad sa kalsada, ang pinaka-safe na practice dyan is tayo ay maglalakad pasalubong doon sa incoming traffic or nakaharap tayo doon sa daloy ng mga sasakyan. So, ang purpose niya is para kung merong mga sasakyan na merong may aberya, agad natin itong makikita at tayo ay makakaiwas. Iwasan din natin yung pagtawid doon sa mga pagitan ng sasakyan habang ito ay nakaparada o kaya ito ay nakahinto. Dahil isa ito sa mga considered na blind spot pagdating sa mga driver na bigla na lang silang mabubulaga na meron palang tatawid. Pangatlo, use pedestrian lane and footbridge. Tumawid sa tamang tawiran. Naglagay ng mga pedestrian lane at footbridge upang tayo ay ligtas na makatawid. Huwag nating papraktisin yung pagtawid sa kung saan-saan or yung mga tinatawag nating jaywalking. Lalo na sa mga lugar na mabibilis ang takbo ng mga sasakyan at sa mga lugar na talagang madidilim. Ganun din po, kahit na tayo ay tumatawid sa pedestrian lane, ay siguraduhin din po natin na naka-green yung pedestrian light bago tayo tumawid. At tumingin din muna tayo sa kaliwa at sa kanan bago tayo tumawid. Pang-apat, be visible. Magsuot ng mga matitingkad na kulay ng damit
or maglagay ng mga reflectorized material sa ating pong katawan kapag ka tayo ay naglalakad, especially sa gabi at sa mga lugar na madidilim. Panglima, walk defensively. Maging maingat sa kalsada. Huwag nating ipapalagay na nakikita o nakita tayo ng mga driver. At huwag din natin i-assume na sila ay hihinto o titigil para po sa atin. Kaya ang pinaka-safe at ang pinaka-magandang gawin po dyan ay bago tayo tumawid, siguraduhin natin na meron tayong eye contact sa kanila para nakakasigurado tayo na nakita talaga nila tayo. Pang-anim, road as a playground. So iwasan po natin ito para sa mga magulang, pagbilinan po natin at ituro natin sa mga anak po natin na ang kalsada po ay hindi po palaruan. Marami ng aksidente na ang cause is yung mga bata nahahagip, nasasagasaan, nababangga o naatrasan dahil ginagawang palaruan ang kalsada. Kaya kung maturuan natin sila at ma-orient natin sila saan sila dapat maglaro. Para naman po sa ating pong mga driver, ang dapat po nating maging mindset ay hindi lang tayo ang gumagamit ng mga kalsada. So, dapat nating tandaan, unang-una, follow traffic rules. Isa ito sa mga leading causes ng mga aksidente. Ang hindi pagsunod sa mga batas trapiko, lalo na pagdating sa speed limit o sa tamang bilis ng pagpapatakbo. Meron pong itinakda ang batas na mga speed limits depende kung saan tayo dumadaan. Kung sa national road, sa secondary road, at sa mga residential area. So ito po ay ating alamin at ito po ay ating pong sundin. Pangalawa, anticipation is the key. Sa kalsada ay maraming biglaan. Biglang may tatawid, biglang mayroong hihinto, meron naman biglang liliko. Kaya napaka-importante ng presence of mind. Iwasan po natin yung distraction kagaya ng nabanggit po kanina, yung paggamit ng cellphone at ang pagsunod sa speed limit. At higit sa lahat, ay iwasan din po natin yung tailgating na tinatawag o yung masyado tayong dikit o nakatutok doon sa sasakyan na atin pong nasa unahan. Para if in case ay meron tayong ample time na pumreno. Pangatlo, focus on driving. Umiwas sa mga distraction habang tayo ay nagmamaneho. Ang paggamit ng cellphone while driving ay lubhang napakadelikado. Kahit na ito po ay gagamitin natin as a navigation or gagamitin natin siya as a tool para sa isang mapa. So, ang isang pinaka-the best po dito ay kung meron tayong kasama, so siya na lang po yung mag-ooperate ng phone natin para sa navigation. Pang-apat, respect pedestrian lanes and intersection. May tumatawid man o wala, maging ugali na po sana natin na mag-slow down dahil hindi natin alam kung kailan merong tatawid. At kung sakaling nakakita tayo na merong tatawid, ang isa sa pinaka-the best na gawin dyan is tayo po ay mag-slow down. Dahil ang intersection at ang pedestrian lane ay common accident areas pagdating sa kalsada. Panglima, using turn signal. Kung plano natin na magpalit ng lane or mag-switch ng lane o kaya tayo ay liliko, ugaliin po natin na gumamit ng mga signal light para alam ng mga kasama natin sa kalsada kung saan tayo pupunta. At ganun din po, nasa batas din kung ilang meters dapat tayo gagamit o i-on natin yung signal light natin bago tayo kumaliwa or kumanan. Para sa amin po sa UNTV News and Rescue, ang bawat segundo ay mahalaga upang tayo ay makapagsalba ng buhay ng ating mga kapwa-taong nalalagay sa panganib.
narito ang tuloy-tuloy na pagresponde ng UNTV News and Rescue sa amansulok ng ating bansa. Sir, madungog ko nimo, sir. Isa ka ba na ni? Madungog ko nimo. Unsay imong gibati karon, sir? Sakit. Sige, baba lang, sir, ha. May pinakasakit imong na gibati dira, ah. Obis ko man daw siya, kaya makamatay. Malihok nimo imong tiil, sir. Malihok ra imong tiil, sir. Namog sir pa, kuan lang ko sa imong mata ha, pabuka lang ko. Madungog ko nimo, sir. Dire, sir, naisakit kana. Dire. Sir, sa pangalan nito, sir? Buka sa imong baba, sir. Mabuka nimo imong baba, sir. Ipili mo ba pa, sir? Sige pa, sir. Pa-check sa dalong bentong. Kinsa nakakuan sa Autosat? Sige, sir. Sila kay backboard din. Thermal din. Evening. Here is Ready to turn over? 1, 2, 3. keep up din. Keep up. Kuwang ko din. Kuwang niya popular. Okay na. Diri ka to. At banda ka ulo. Sige, kalit ka siya. Sige, WhatsApp ka niya. Ha? Yeah. Asa tong kuan? Thermal. Asang Thermal blanket. way mo ba nanino, way kauban? Ingara po ni sa doon. Kita nung tugod. Kung sa may pinakasakit sa imong gibati ron, sir? Tugod. Imong tuhod. Unsa may imong gibati, sir, sa imong tuhod? Unsa man siya nga sakit? Tapos, may pakitanggal. Wala ko magdaho mabuto. Kuan sa, pa-assist sa. Dihan lang na po, sir, ha? Yan natin siya kuan po. Laceration. Sa kalibo, sir. Ikaw na lang sa front. Sa front ka. Sa front ka. Sige lang. Iingon na mo. Sa crossing ito, Day ka pa doon, sir. hatod ko sa bayaw. Sir, ilan na sila? Bibihan to sila? Oo. Sakit, sir. Sige. Ilan na sir? Kung bibihan, sir? Sir, ingon lang ha kung nako'y mahawiran na sakit. Kana, may sakit, sir. Wala. Diri, sir. Diri, sir. Ma'am, oo, daham, naghatod ko sa akong bayaw. Buka lang ko sa imong mata, sir. Ano sila? Ayaw, papangilipon. Diri, sir. Malingi raraban nimo imong ulo, sir. Diri, sir, sakit. Sakit diri. Diri, sir, sakit na diri. Di na nako tandogon, ha. Diri, sakit, sir. Dili, sakit diri, Diri, sir, sakit. Diri, Diri. Kini, sir. Diri. Kana. Kini, sir, sakit. Kini. Kini, sir, sakit. Kini. Kana.
Kini, sir. 110 over 80 ton. Kini. May gara. Kini, sir. Kini. Kini, sir, sakit. Kini. Ganda. Kailan sa Patanggal baseline ko, na? palihog. Patanggal ko, ano palihog. 110 over 80. Dire, sir, naisakit. Dire. Kini. Ako lang ganun. Dire, sir. Kini, sir. Dire, sir. Tugod ma'am. Dire, sakit. Unsa man siya nga klase nga sakit, sir? Simple. Mat. Samad. Ngul-ngul siya. Ako magdahon na. Ako na Ang cellphone ka nila. Akong bayaw. Dire, sir, sakit. Dire, sir. Sa tugod ma'am. Unsa man siya nga klase nga sakit? Dili, hapdos lang. Pero ma-feel pa nimo siya. Sakit na haplos. Maramdaman pa nimo imong tiil. Malihok pa nimo. Pero pag ilihok nimo, walay bikil. Na ay bitaw dito. Haplos lang. Walay lain. Walay. Hapdos lang. Ah, sige sir. Okay, straight lang balik sa imong tiil. Kita eh. Sir, wag ka maglisod ginhawa. Na. Ay palsa. Ha? Hindi. Lakit dito yan. Wala ko berete. Wala ko berete. Okay, boss. Laugi, boss. Okay. Hello. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver na mapapakinabangan natin sa oras ng sakuna. Hanggang sa susunod na linggo, samahan niyo uli kaming matuto ng iba't ibang first aid at iba't ibang disaster preparedness. Dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po.